Hi guys! Roll77 po ang inyong ka-star, ka-between at katala po ninyong lahat. Ayan. Thank you for watching and finally nakarating na rin po kami dito sa aming staff house. Ayan po maikwento ko lang, mai-share ko lang po sa inyo ang experience ko sa experience namin nung kasama ko sa first travel OFW, being a OFW here, no? Nakaka-excite, mixed emotion, nakakatuwa, nakakaiyak at the same time gusto mo nang makarating dapat sa paroroonan mo kasi napakahaba, it's a long travel. Meron kaming connecting flight. Okay, maikwento ko lang. Please like and subscribe. So yan guys, mag-i-start ako, medyo mahaba ito, please bear with me, konting sharing lang naman to kasi gusto ko rin gusto kong ma-express to sa inyo kung kaano sa kalooban. Naiiyak kasi ko minsan pagka naaalala ko, pag naiisip ko, pagka sinimulan ko, tapos hanggang sa natapos mo, yun yung mga ganun feelings ba. Well, ako yung nagpapasalamat muna sa lahat ng mga taong tumulong sa amin, no? Sa lahat ng mga taong tumulong sa akin para magawa ang lahat ng mga ito. Okay? Hindi ko po ito magagawa mag-isa, syempre. Marami pong tumulong, napakadaming tumulong at napakalaki ng tulong na ibinibigay po nila sa amin. Okay? Especially, thank God, okay? Safety flight and malakas ang ating kalusugan. Yun ang pinaka-importante. Maraming salamat. Anyway, okay, eto na, ganito na nga guys. So, July 25 ang briefing, sobrang busy, the whole day busy from July 25 morning, 8 a.m. up to, naku po, alas 5 nakauwi na kami ng bahay, no? Kasi nagpunta kami agency ng asawa ko, magkasama kami. Together with my friend, na yung kasama ko din nga napupunta dito. May briefing doon, tapos na late ang briefing. After ng briefing, umuwi kami. Ang briefing po namin sa Quirino, sa TAF, ay sa Manila. So, nakamotor kami, uwi kami ng Cavite. From Manila, papunta Cavite, na ulan pa. So, kita mo yung mga ganon, no? Pag uwi ko ng mga alas 5, nag-chat ang agency, biglang sinabi na kailangan ko pa pala magpa-urinalysis, magpa-pregnancy test, which is, dito kinukuha, hindi sa urine, yung mga ganyan. Di dali-dali, naghanap pa kami pumunta kami ng hospital para doon magpa-ganon. Tapos, it takes 1 hour, mag-aantay ka. Ay, nako guys, Mariosep. Imbis na ipapahinga ko na lang yun dahil ang flight po namin is 12 a.m. 26, July 26. My goodness. Tapos, kailangan, doon na ako sa airport ng 7 or 8 p.m. Paano ka pa magpapahinga? Yun ang hindi ko maintindihan. Pero, nangyari. So, nagawa namin. Lahat, rush. Lahat, parang tense. Lahat, alam mo yung mga ganun. Yun yung sa akin, yung, ano ba yun? Natataranta na ako. Mga ganon. Okay, di nagawa naman. Tapos, nagpunta na kami ng airport. Ayan, napunta ng airport. Tapos, syempre, goodbye. Goodbye sa mga anak ko. Ganyan. Okay. Doon ako medyo bumababa. Pero kailangan natin mag-up. Energy. Bawal mawala ng energy. Okay, pasok na kami doon. Ang haba pala ng pila. No, pagka yung sa luggage mo, ang haba ng pila. Pero kung PWD ka o mauuna ka. Tapos, guys, alas 8 nga nakapasok. No, alas 9:30 na. Malapit na. Inaantok ko na. Kasi mula nung 25 na yun, pagod ka for the whole day. Wala ka talagang rest. So, ayun, luggage. Pagkatapos ng luggage, pila ka naman sa immigration. Intense din pala sa immigration, guys. Bear with me, dahil this is my first time, please. Kaya paulit-ulit ako. Kasi gusto ko lang mailabas lang. Yun dito sa akin. Anyway.
Ang hirap pala nun, ano? Yung isa immigration, parang mas lalong nakaka-intense. Ang daming papers na papakita mo, pero meron naman kami mga papers. That is legal, no? Ang ano lang, nako, yung isa kong kasama, parang medyo na-hold siya. Pero legal naman ang mga papers namin. Nag-validation lang daw, kailangan ng validation. Pero nakakakaba pala yung mga ganun, ano? Pagka hindi siya clear, mga ganyan. So, ayun, na-validate naman, na-confirm naman na okay, o dilabas kami na ngayon, okay na siya. Pero nauna na ako, guys. Tapos, sumunod na lang siya, nagtawagan naman kami. Okay. And ito na, pila na sa immigration. Kasi before the immigration, meron pa isang pila. Ewan ko kung ano yung titignan yung OEC ata, yun. Tama, yun nga. Tapos, edi pila na kami doon sa sa immigration naman ulit. Yun yung pala yung maghuhubad ka ng sapatos, maghuhubad ka ng sinturon, hikaw, kwintas, yung mga ganon. Tapos bawal tubig na dadalin mo, bawal yon, hindi ininom ka na, tapos na. Siyempre, bilang ulit first time, ako, ilang beses ko nang sinabi sa inyo, ang kakakaba pala, no? Kailangan pala talaga, mapapawiw ko lang talaga sa mga first time na OFW, hindi lang 100%. Dapat meron kang 1,000% decision, energy, lahat meron kang 1,000%. Kasi pagka bumaba yun, at least may matira sa yung 100%, kaya mo pa. My goodness. Siyempre, taas ka ng kamay, mga ganyan. Tapos, okay naman, clear naman ako, ganyan. Tapos, yun nga lang yung isa kong na huli nga siya. Waiting kami doon sa sa upuan. So, cleared na rin siya. Nakapasok na rin siya, no? Ay, eto na, guys. Ang pinaka-struggle. So, ayan guys, waiting na lang tayo sa isa naming friend. Nagsasot sila mga damit, sapatos, at kung ano-ano pa, no? Sinturon. Ayan, dito lang kami sa bench. Mag-aantay kami sa isa naming kasamahan. Ayan, nakapagsapatos na rin ako at nakapagsinturon. Okay, guys. Ito na ang kalbaryo. Grabe. Tama, 10:30 kasi kumain kami sa Kenny Rogers, gutom na kami, no? Naiwanan ko kasi yung pagkain ko dun sa sinakyan. Hinatid ako ng mga anak ko, so naiwan nga doon. Okay, hindi kumain kami dun sa Kenny Rogers. Alam mo, hindi ko malunok yung pagkain kasi nakabukol dito sa tiyan ko. Yung pagkain, I don't know kung anong tawag doon, gumaganon yung tiyan ko. Siguro excited, pagod, ganun yung feelings ko. Tapos para na akong inaantok, nalolobat na ako. Kasi nga mula pa kami na kaninang umaga pa ng 25. Wala akong chance para magpahinga dahil hinabol pa yung para sa pregnancy test. Ngayon kumain ako para lumakas naman ako, hindi naman tinatanggap ng tiyan ko. Diyos ko, sabi ko sa iyo, kulang na lang maglupasay ako dun sa sa airport. Sabi ko, anong gagawin ko? Ay nako, matatawa kayo talaga sa akin, guys. Buti na lang meron akong dalawang kasama. 3 kami magkakasama. Yung isa namin kasama, second timer. So, 2 kaming first timer. So, eto. So, eto nangyari. Sabi ko, hindi ko na alam yung gagawin ko. Pwede ba hilutin niyo yung kamay ko? Hinilot nila yung kamay ko. Hilutin niyo yung kamay ko. Bilis. Ganun ako. Buti na ang bait ng kasama ko. Alam mo pa, tapos sabi ko, hindi talaga ako mapakali. Hinubad ko yung sapatos ko. Hilutin niyo yung paa ko. Hilutin niyo yung paa ko. Hinilot naman nila yung paa ko. Alam mo, naiisip ko lahat yun. Naiiyak ako kasi parang yeah, this is my chance na makarating doon. Pero kailangan, buuin mo yung sarili mo. Lalakasan mo talaga. The word lakas, akala nyo maliit lang. Pero very meaningful yun. No? Kailangan malakas ka talaga. Inside mo, sa utak mo, sa katawan mo. Lahat siguro, pati ugat-ugat mo, buhok mo, lahat. Yun talaga. So, ayun nga, no? Minasahe nila yung kamay ko, tapos nagbibigs ako sa ilong ko, nagbibigs ako dito ko, alam mo, tinatawanan nila ako. Pero, dapat dadalin mo yung sarili mo.
makakaraos ka, magdadasal ka. Sabi ko, kaya ko to, hindi ako mag-give up. Kahit yung nanginginig na ako kasi, I don't know kung excited ba yun eh. Hindi ko maintindihan eh. Tapos yung pagkain, hindi ko malunok, which is gutom na ako. Hindi ko maintindihan talaga. So, to make the long story short, maniwala kayo sa hindi, nakahiga ako dun sa upuan. Dun sa boarding. Nakahiga ako dun sa upuan. Ay, naku, wala akong pakialam. Basta hihiga ako. Nakakaya ba? Pero hindi. Kasi kailangan maikalma yung sarili mo. Kailangan mo i-cope up yung energy mo. Gawin mo lahat para bumalik. Wala kang pakialam sa mangyayaring, hindi ka mahiya eh. Kasi kailangan mo. So, ayun na. Gumaganyan-ganyan ako. Hindi masahe ko yung sarili ko. Natetense ako. Alam niyo ba guys, hindi ko rin alam ang sagot, pero I think this is a mixed emotion kasi basta yun na yun. So anyway, tuwan-tuwa ako. Nasa tabi ko ng bintana. So makikita ko ang lahat. Akalain mo, ang sikip pala, no? Hindi sa Alam kong first time ko, hindi po ako natabrag, hindi ako nagyayabang. Ganun pala yun, masikip. Tas tatluhan kayo magkakatabi. Ako pa naman, pag giniginaw, umiihi ako ganyan, dadaan ako. So, hindi ako nakatiis. Umalis ako doon sa tabi ng bintana, lumipat ako, kasi malapit doon sa may CR, kasi may free upuan. Nagtanong naman ako. Okay, tapos ayun. Okay na sa akin kahit hindi ako katabi ng bintana. Hindi ko rin makikita kasi 12 a.m. So, gabi. Tapos, ang flight namin is 10 hours. 9 to 10 hours. Kailangan ko matulog. So, useless yung bintana na ko. Yun nga. Di, CR ako doon. Okay lang naman mag-CR, di ba? Wala naman problema. Tapos, may free meal kami doon. Hindi ko alam. Frittata ata. Frittata ang free meal doon with sausage. Tapos may fruits with yogurt and then water. Pwede ka rin mag-request ng Coke or something. Excuse me. So, ayun. Ang tagal pala ng 10 hours. Nangalay yung tuhod ko, nangalay yung balakang ko. Hindi ko alam yung gagawin. Kung gaganyan ba ako. Nagubad ako ng sapatos ko, tinaas ko yung paa ko, alam mo yung ganun. Wala naman silang pakialam kung ano yung ginagawa mo, as long as hindi ka nakaka-istorbo. So, dahan-dahan ako kumikilos, syempre. Tapos yun, may monitor sa harapan, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-earphone akong ganyan. Doon ako nakatulog kasi, siguro nakapagkalma sa akin. Yun, nakalma ako, nag-music ako, tsaka nanood din ako, ganyan. Okay, eto na, nakarating na kami ng Qatar. Manila to Qatar kami. Nakarating na kami ng Qatar. Iyon, ang ganda ng Qatar airport. Ayan, napakaganda, napakalaki, napakasosyal, no? Yun lang masasabi ko. Picture, ayan. So, eto na. Waiting ulit kami sa second namin, sa connecting flight namin. Hinanap namin yan. Ganun. Qatar to Larnaca naman kami. So, nag-wait pa kami ng 2 hours. Tumating kami sa Qatar ng alas 4 ng madaling araw. Tapos, ang boarding namin is, sa second flight is 7 a.m. Eto na, nauuhaw na kami kasi naubusan namin yung tubig namin. Nauuhaw na yung kasama ko. Ako din nauuhaw na. Ayan. Mabuti na lang yung kasama ko, may euro siyang dala. Meron siyang parang foreign money, no? Tapos, bumili kami ng tubig. So, ayan guys. So, nauhaw nga yung kasama ko. Meron siyang foreign money. Bumili kami ng water. Ang kanyang pera is 5 euro. Ang 5 euro is kami doon sa may mga store doon. Bumili kami ng tubig, 2. Sabi ko. So, ayun yan. Sinabi ko, ma-accept pa kayo ng euro. Ganyan. Oo daw. Okay. Tapos, bumili ka ng water. Ito ang binili naming water. Ayan.
Hindi ko alam kung magkano to, pero nung nagbigay kami ng 5 euro, dalawang ganito binili namin. Ang sinukli niya, pwede naman daw magsukli ng Qatar. Hindi euro ang pinangsukli. So, sa 5 euro, dalawang bottled water, ang sukli niya is 2 Qatar. 2 Qatar ang sinukli niya. Okay. So, parang ang mahal ng tubig nila, no? Parang pumapatak, itong isa na to is 100 pesos. Parang ganun. Eto, hawak ko pa din siya, guys. Nagkikigil ako dito eh. Sa mga magta-travel talaga, much better na meron talagang dalang euro. O I mean, meron dalang foreign money kung saan man kayo pupunta. Ayun. Tapos, flight na namin. 8 o'clock, 7 o'clock. Ayan, zone 1. Ayan na nga, Qatar to Larnaca. Ayan, tinawag na. Tapos, iyon, sasabihin, tanggalin yung face mask, titignan yung mukha mo sa passport, saka kung ikaw, kung ganon. Tapos, sumakay kami ng bus. Ayan. Papakita ko sa inyo yung picture namin dyan sa bus. Tapos, pupunta yung bus papunta doon sa airplane. Ayan. Tapos, nagsakay na kami ng airplane. Ayan. Meron din mga picture dyan. O kaya may mga video. Ayan. Enjoy nyo yung panonood nyo dyan. Okay. Ayan. May lumalabas ang usok dyan. Nasa sanitize. Bulaga. Australia 77, Journey in Cyprus. Ayan, panoorin niyo po ako. Meron pa po akong part 3. Okay? Ayan. Bye. Thank you for watching.
Ayan, dito naman guys, may nagsundo sa amin, ano. Ah, ayan yung kotse niya. Maliit tapos ang laki ng mga bagahe namin. Nagre-reklamo si kuya. Ayan. Ayun. Apakainit po for today's video. It's 42 degrees Celsius dito po sa Cyprus. How many kilos you could bring with you? 30? 35. 55? So you're planning to stay years here, huh? So, ayan guys, napunta na po kami sa Ayanapa Adams Beach Hotel. Ayan po yung hotel na nakikita nyo sa gilid. Okay, dyan po kami pupunta. Yan, this is our final destination. Yung luggage namin. Dito na kami sa hotel.